Sa isang magarang pribadong eroplano, pawisan si Gako habang binabasa ang invitation letter, parang exam na hindi niya napaghandaan. Tinanong niya ang kanyang assistant, kailangan ba talaga natin to? Sagot naman ng assistant, meeting ito ng world billionaires, boss. Hindi to parang reunion ng high school batch mo na pwedeng I know show. Sing bilis ng bullet train ang sagot ni Haro, kailangan nating bumalik agad sa Japan. May shareholders, meeting pa tayo sa Trillion Game. Baka pagbalik natin, tayo na lang ang walang alam sa kumpanya natin. Dagdag pa ng assistant ni Gako, boss, puro big time ang dadalo sa meeting na to, kaya siguraduhin mong hindi ka mukhang clueless. Napalunok si Gako, hindi pa ako sumabak sa meeting ng mag-isa, lagi akong may Haro Shield dati. Paano to? Habang lumilipad ang eroplano, napatingin siya sa labas at nakita ang isang gusali. Oy, dito kami unang nag-shareholders meeting noon. Parang kahapon lang yun, pero mas bata pa ako at hindi ganito ka-stressed. Samantala, sa New Tokyo, seryoso ang shareholders meeting na pinangungunahan ni President Jin. Biglang may nagtaas ng kamay. Lahat napatingin, parang may nagtanong ng, sino may dalang chicharon, sa isang silent retreat. Pati si President Jin napakunot noo. Sino tong ipal na to? Si Himuro. Napatingin ang lahat, parang may nagtanong kung libre ang pagkain sa event. Kinuha ni Himuro ang mikropono at walang paligoy-ligoy na sinabi, may bagong presidente na papalit kay President Jin. Nabilaukan sa sariling laway si Jin. Ha? Anong pinagsasabi mo? Sinubukan niyang ipatapon si Himuro, pero may sumabat, boss, may pahintulot siya mula sa gobyerno. Kapag tinanggal natin siya, tayo ang matatanggal, sa posisyon at sa kumpanya. Sa gitna ng kaguluhan, kalmadong ipinakilala ni Himuro ang bagong presidente, si Ked-oin. Naglakad si Ked-oin papunta sa harapan, parang kontrabidang-bida sa pelikula, at ipinakita ang power of attorney documents. Hawak na namin ang 51% ng shares. Namutla si President Jin. Hindi mo maaaring gawin to. Ngumiti lang si Ked-oin. Pero boss, nagawa na namin. Habang iniisip ni Ked-oin kung paano siya naging shareholder, sumugod ang assistant ni Kehiraim. Boss, gumastos tayo ng sandamakmak para itago yan, pero ngayon pati si God Promotion ay shareholder na rin. Nagulat si Kehiraim at agad na tumakbo kay President Jin. Biglang tumunog ang telepono, si Haro. Hello, President Jin. Ako si Haro mula sa Trillion Game, at kitang-kita ko kayo. Nataranta si Jin. Hinak ba niya ang signal natin? Napatingin si Kehiraim sa taas, nandoon si Haro at Gako, nakangisi. Ngayon, kami na ang major shareholders ng God Promotion, sabi ni Haro. At binili na rin namin ang iyong 51% shares. Tapos na ang laro. Namula si Jin. Gusto niyo lang akong takutin. Ngumiti si Haro. May dalawang opsyon ka, maghintay ng botohan kahit talo ka na, o ilabas si Ked-oin at ibigay sa kanya ang titulong president. Nagkatinginan ng lahat. Jin, napilitang ipakita si Ked-oin. Tahimik ang buong meeting, hanggang may nagtanong, wait, may libreng snacks ba? Alam ko na ang mga pakulo mo. Gusto mo lang akong takutin para ako'y umurong, no? Pero si Haro, cool lang, sumagot. Boss, may dalawang choice ka. Una, isipin mong wala lang to at hintayin mong matalo ka sa eleksyon, kasi, wala ka ng chance manalo. Biglang tumambling si Jin sa kaba. Parang naramdaman niyang biglang lumobo ang eyebags niya. Tapos, option 2. Ibunyag mo na lang si Kid-ong sa lahat at ipasa mo sa kanya ang pagkapresidente. Ayun na nga, si Jin, feeling dramatic, dahan-dahan lumingon sa lahat at sinabing, mga kasama, ipapakilala ko sa inyo ang ating former chief manager na si Kid-ong. Medyo may history siya, accidentally nabangga niya ang isang tao noon. Pero nagbayad na siya ng multa at nagbago na siya. Kaya bilang mabait akong tao, kunwari lang ipapasa ko sa kanya ang posisyon ko bilang president. Habang si Kid-ong ay pinapalakpakan, may isang chismosa sa gilid, bulong sa assistant niya. Hoy, ano nangyari kay President Jin? Bakit bigla siyang naging Santa Claus at namigay ng posisyon? Sumagot ang assistant, pasimpleng sumulyap kay Haro. Aba, obvious naman. Mastermind si Haro. Akala mo madali siyang mauto. Hindi yan basta nagpapatamba.
Samantala, sa kabilang banda, si Kaiden, feeling CEO, nagdeklara, "Mga kababayan, magtatayo tayo ng bagong IT company, ang pangalan ay Trillion Game." Biglang may nagtanong sa audience. Ano yun? Di ko pa narinig yan ah. Parang scam. May freeload ba dyan? Samantala, si Gako, parang natutunaw na kandila sa pagkalito. Haro, ano bang nangyayari? Totoo bang binili na natin ang shares ng entertainment company? At saan mo kinuha ang pera, ha? Baka nagbenta ka ng bato hindi siya bua. Si Haro, cool pa rin, parang si Batman na walang emosyon. Relax. Ginamit ko ang lahat ng pera natin para bilhin to. Nag-freeze si Gako. Parang Windows XP na nag-blue screen. Wait, ano? Lahat ng perang inutang natin sa investors para sa social game, pinambili mo ng shares. Nag-check si Rinrin ng bank account nila, at ang dating 2 billion, nag-transform into 0 Philippine pesos. Si Rinrin, ha? Bakit parang student balance ko to? Si Haro, relax. Murang-mura natin nakuha to. Parang ukay-ukay deal. Si Gako, naghalukay ng kaluluwa. Haro, nag-iiba ka na. Dati, mas maingat ka sa mga deal. Si Haro, pakol. I'm not a master, okay. Pero panalo tayo this time. Samantala, si Kidong, napahawak sa noo. Wait lang, kahit ako na ang president, paano kung hindi ako tanggapin ng mga tao? Pero nang pumasok siya sa opisina ng God Promotion, boom. Lahat nagpalakpakan, parang nanalo siya sa wawwawan. Si Kidong, napaluha, shocks, hindi ako rejected. Tapos si Gako, nagtanong, Haro, paano na ang social game natin kung wala na tayong pera? Magpapakahirap pa ba tayo? Si Haro, kalmado pa rin, parang nagdodoktor ng race ata. May team naman tayo. Di ba dati gumagawa sila ng games kahit walang sweldo? E di gawin ulit nila. Si Gako, naglalaro sa isip niya. Seryoso to. Utang na loob, huwag sana tayong kasuhan. At dyan nagtatapos ang episode na to. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan, mag-subscribe at like, hanggang sa muli paalam.